Guys, welcome to my channel. Today, ang ating i-discuss is yung comparison ng GT 4x2 saka yung GLS 4x2. They are both automatic, no? Yung GT 4x2, which is itong daladala ko ngayon, this is about 1.928 million. Samantalang yung GLS is 1.728 million. So the difference is 200,000 pesos. So with that 200,000 pesos, would you choose the GT over the GLS? Halika, samahan niyo ako. Okay, bakit natin i-compare? Kasi yung price point nito, masyadong dikit yung pricing, ano? So, if you go up or higher, if you're getting 4x4, ang mahal na. So, ang difference mo, about 500,000 na ang additional eh. And then, if you go down naman doon sa basic na GLX, malaki rin yung difference. So pero parang kulang naman yung features. So ang choice talaga, ang wise choice talaga if you're aiming for 4x2 is between the GT and the GLS. Yung GLS kasi meron na siyang mga basic features eh. Dito naman sa GT meron namang enhancement, no? Pero isa-isahin natin yung enhancement na yon if that justifies the 200,000 difference. Kasi if you go out of the market and install those accessories, I think the price will be the same or even lower pa nga itong nakakabit dito sa GT, no? And you wala kang masyadong trouble kasi nakakabit na, you're ensuring yung quality and it's guaranteed by the company. So yeah, if you have the extra mula, then go for the GT 4x2. If not, GLS 4x2 is also a good choice. Okay, ang unang pinaka malaking difference I think is yung airbags. Itong GT 4x2 meron siyang 6 airbags, no? As against yung GLS na 2 airbags. Pero yung airbags, alam mo, hindi mo basta maikakabit yun, ano? Kaya ito naka-install na siya. So doon pa lang panalo ka na. Yung 6 airbags for safety is very good. Meron airbags ka dito, meron dito sa passenger, then meron kang airbag dito sa dalawang sides, side airbags, and then meron kang dalawang curtain airbags. That is about 6 airbag. So kung concern ka sa safety, yun, you cannot buy it outside, no? Yung airbag, hindi mo pwedeng pa-install. So that's a good feature that you should consider. Okay, ang next feature ng GT is yung instrument cluster niya, no? Ito is digital, no? So mas marami siyang features at saka naiiba, very attractive to the eyes, no? It looks modern than doon sa analog ng GLS. That's one thing that attracted me, no? Itong instrument cluster na to, na really very nice, no? Maganda yung color combination at saka very pleasing to the eyes. And then marami siyang useful information na mapapakinabangan mo, hindi yung for display lang talaga, no? So yan,
very nice itong ano nito, itong feature na to. When it comes to steering naman, itong GT, itong switches na to is glossy, no. Doon sa GLS, this is matte. Pero they're the same, yung naka-leather din yung sa GLS. Ito naman naka-leather din, then pareho din siyang merong paddle shifter. So ang pagkakaiba lang talaga really is ito na this one is glossy, which is a really nice treatment, no? Okay, pagdating naman dito sa center console na to, no, wala siyang pagkakaiba yung GT sa GLS. They look the same, no. Yung sa GLX lang, wala na siya nitong auto hold. Pero yung sa GLS, mayroon din siya nitong auto saka itong electronic parking brake. So ang pagkakaiba lang dito, yung GT, mayroon siya ditong switch para sa automatic tailgate. So that's the only difference. But overall, it's the same. Same head unit, same ng itsura, same din yung treatment niya. Okay, pagdating naman dito sa seat, ang pagkakaiba niya, obviously, naka leather seat siya. As against no sa GLS na naka-fabric seat, no? Ang isang additional point dito sa GT, itong seat adjuster, ano? So you can meron siyang 8-way adjustment, no? So pwede mo siyang i-adjust pataas yung seat. So kung maliit ka, pwede mo siyang i-adjust. Unlike dun sa GLS, yung bilog, wala siyang seat height adjuster, ano? Yung thigh support lang yung yung na-adjust niya. So ito, then automatic din yung electronic din yung pag-recline niya. So this one is so handy. Yan ang difference nito. Okay, ang isa pa na pareho rin lang na feature, yung socket for 220 volts, no? So doon sa likod, yung GLS meron din, pareho din dito. So that's a good feature niya. Yun, sa likod, wala namang naiba. Ang naiba lang talaga, naka-leather seats itong GT. Okay, ang isa sa pinakamagandang kinabili dito, which is also expensive, yung automatic tailgate, no? Yan, yung automatic tailgate is an feature na napakaganda dito, no? So, yung iba wala niyan. And it's also expensive. So, I think it's worth it. That's one of the major features niya. Ang isang major difference dito is meron na siyang itong rear spoiler, no? Kasi yung rear spoiler sa GLS wala siyang rear spoiler. So kailangan ka magpakabit nito. Makakabili ka nito nung aftermarket. Ang mahirap lang nito sa aftermarket kasi yung kulay, nagkakaproblema sila kasi yung paint quality. Kasi yung material na ginagamit saka yung paint hindi ganun kaganda. So, in the long run, nagkakaproblema sila dito. Ang isa pang maging issue dito, yung color, especially kung white siya. Pagka yung white, tapos pinapinturahan mo sa labas, actually, hindi niya makukuha yung actual color, eh. Nasubukan ko na yan doon sa isa kong sasakyan. Wala siyang spoiler. Pinalagyan ko at sa labas, pinapinturahan ko. Iba talaga yung kulay. Ito, because this is factory painted, at saka meron talaga nung color code. So, mas okay siya. At saka, siya, hindi ka basta-basta magbubutas. Kasi yung sa iba, binubutasan yan. Pagdating naman sa tires at saka sa magnets, yung GT naka two-tone, yung sa GLS, hindi siya naka-two-tone. But this one kasi naka-aftermarket wheels na siya. Yung iba, pinapapinturahan nila para magmukhang GT. So pag
Pagdating naman sa ilaw, yung GLS, meron ding DRL. Ito, GT, meron. Tapos projector headlamps. Tapos, meron din siya nung cornering light. So, yung GLS, meron din cornering light. Basta ang difference niyang nasa labas is yung mags na two-tone. At saka meron siyang spoiler. Yung GLS, wala siyang spoiler. Tapos, hindi siya two-tone yung kanyang mags. So, yun lang difference niya talaga. Okay, pagdating naman sa engine, ang maganda dito sa Mitsubishi, isa lang engine ang ginamit nila, no? So, pare-pareho siya. So, unlike for example sa Fortuner, may 2.8, meron mas maliit ang displacement. Sa MUX, ganun din, iba-iba ang displacement ng makina. Ganun din sa Everest, no? May mas malaki ang displacement, may mas maliit ang displacement. Dito, iisa lang. So, in terms of parts availability, hindi ka magwo-worry kasi pare-pareho lang. That's one good strategy ng Mitsubishi. Wala na siyang iisipin sa lahat. Mass production, same engine. So, you can interchange the parts, even if it's a GLS or a GT. So, madali. Unlike kung may mga variants pa, mag-ano ka pa ng iba-ibang spare parts, ano? So, in terms of spare parts availability, I think may advantage doon ng Mitsubishi kasi nga pareho yung engine niya. Okay, summarize natin, ano? So, as I've said, ang maganda dito is yung kanyang engine is the same, transmission is the same. So, on equal footing siya, no? Ang difference lang talaga is yung enhancement, no? May counting aesthetics at saka syempre yung airbags mas madami, meron kang digital, meron kang automatic tailgate, etc. And then of course itong leather seats. So that's the 200,000 difference, no? So kung meron kayong additional na 200,000, I would suggest you get the GT kung ang budget nyo is within that range, no? Otherwise, okay din naman yung GLS. Mawawala lang yung ibang mga features, but basically pareho rin yung mga main features niya. So okay, in choosing a variant, syempre ang una mong titingnan yung ano mo, yung budget mo, no? So ano yung importanteng features sa'yo at ano yung you can live without, no? So, kung may bala ka rin in the future na i-upgrade, and then you can see na nakakabit na doon sa original, mas okay yung original din yung mga accessories, no? At least, wala ka nang worry na aangat siya or kakaroon ng problema. So, go for it. If not, okay din naman yung basic na GLS kasi mas mura siya ng 200,000. Kaya nga, so it always boils down to what you prefer. And of course, really, palaging yung budget. Yung iba kasi, yung for 200,000, you can buy a lot of things then na gusto mong ipakabit, no? Na wala doon naman sa GT. So at the end of the day, it's your car, it's your choice na. Pahabol ko nga pala, no, yung GLS at saka GT ngayon meron ng 360 degree camera. Ito kasi 2020 model, wala pa akong 360 degree camera. Alright, I hope I've given you some background about the differences between the GT and the GLS model. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!